Isang nakakagulat na balitang lumutang ngayong araw matapos mapaulat na nasa kritikal na kondisyon si Pangulong Kuting Jr. dahil mula sa matinding paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa mga insider mula sa Malacanang, matagal na umanong may problema ang Pangulo sa substance abuse, ngunit ngayon lang lumala ng husto ang kanyang kalagayan. May mga ulat din na ilang beses na siyang dinala sa isang pribadong ospital upang subukang maibalik ang kanyang kalusugan. Dahil sa lumalalang kondisyon ng Pangulo, usap-usapan na hindi na siya makakabawi pa at tanging oras na lang ang hinihintay bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Marami na nagtatanong kung paano nito naaapektuhan ang kanyang pamumuno, lalo na't may mga ulat na matagal siyang hindi aktibo sa nakikilahok sa mga mahalagang pulong at desisyon ng gobyerno. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang opisyal na pahayag tungkol sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Samantala, patuloy ang pag-alala ng publiko sa magiging epekto nito sa bansa, lalo na kung biglaang mawawala ng lider ang administrasyon. May mga panawagan na ring magsagawa ng investigasyon upang alamin ang lawak ng umano'y problema ni Kuting Jr. sa droga at kung sino-sino ang sangkot sa pagtatago ng kanyang tunay na kalagayan. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung magpapakita pa ba sa publiko ang Pangulo o tuluyan na siyang bumagsak dahil sa kanyang mga bisyo. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gawin dyan palangga, kundi manindak, manakot ng kanilang mga kadyutahan. Okay, tingnan natin. Dapat naghain din si Migaon ng bill na anti-retoke bill. Di ba? Dapat may ganon, anti-retoke bill para lahat na lang tayo organic ang ating alindog. Pero syempre no offense doon sa gustong mag-enhance, Kaya lang the problem is, ang eksena kasi nito ni Migaon ay nagaganda-gandahan, hindi naman organic yung kanyang alindog. Di ba? Pwede kang mag-inarte, pwede kang, paano ba mag-inarte? Pwede kang magbida-bidahan kung ang alindog mo ay inborn, kumbaga natural. Nung ipinanganak ka, ganyan na yung itsura mo. Actually, kahit retokada siya, ganun pa rin yung itsura niya. No offense sa mga nagre-retoke kasi enhancement is okay. Ako wala akong anong problema. Ang problema lang, yung nagpa-retoke, katulad yan, tapos naggaganda-gandahan, nakala mong original yung alindog. Kaya dapat magkaroon din ng anti-retoke bill, hindi lang yung anti-troll farm bill. Okay, tignan muna natin. Okay, ito mainit-init 4 hours ago. Okay, alarmed by the alleged growing influence of troll farms, PBA Party List Representative Migs Nograles, may almaryo na pala siyang apelyido, kasi nagpachuba-chuchu na pala yan. And Davao Oriental Representative Chino, ito yung Jawaers niya. Okay, okay. Have filed House Bill number 1178 or the anti-troll farm and election disinformation act, which seeks to criminalize troll farms and disinformation campaigns. Alam nyo mga palangga, dapat nga batas na to Dapat hindi na to bill, dapat right there and then permahan na. Kasi ang una dyan na makukulong o kung talagang ipapatupad yung batas yan, si Lee Satanas at si Marcos Jr. Sila dapat. Balikan muna natin tong video ni Marcos Jr. Nung I think kakapanalo pala ng Yawa. Pakinggan niyo mga palangga. Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesto tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanagpanatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media.
Kaya June kami nag-concentrate. Kaya June. nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Tawanan pa sila. Si Bangag Jr. mismo, inamin niya na nag-hire siya ng troll army. And I will talk about that. Tingnan mo, sabi niya kanina, sabi niya dun sa video that was, nanalo na basta, panalo na siya dyan sa video na yan, di ba? Trollbuster, December 11 sa Luneta. Sino ang nasa Luneta sa December 11? May announcement na ba? But anyway, congratulations sa mga palangga kong Cebuano. Grabe ang inyong, what do you call it? Anong tawag doon? Kayo, parang nag-marathon, di ba? Motorcycle marathon. Boses ni Bangag yun, sabi ni Zorro. Okay. Kung babalikan ninyo, sabi niya, walang pumapansin sa kanya noon. Ako lang nga, ikaw, kayo, tayo lahat nasa social media at yung mga troll farms sila. But definitely, hindi ako troll dahil may alindog ako at hindi ako nabayaran ni Bangag. So kasi ang mga troll farm binabayaran yan. So pakinggan nyo kanina yung sinabi niya, hindi siya pinapansin ng Inquirer, ng ABS, ng GMA, o di ba? Galing na rin sa bunganga niya na noon ay hindi siya pinapansin. Wala siyang binibigyan ng platform kasi nga diktador magnanakaw. Pero look at, the ABS-CBN ngayon. Ano yung nasasaktan ng mga Korean? Ano yun palangga? Sabi sige, mag-comment ka lang, hindi ko alam. Hi, Lentido, how are you? Okay. Pati Rappler, binabanat-banatan siya ng Rappler, pero ngayon wala nang bumabanat sa kanya. Kasi halos lahat ay sinungal-ngalan na nila ng pera. Malinaw po dyan sa video o sa audio na yan, actually video yan, yung pinarinig ko sa inyo, na kung meron man, kung maging batas yung bill na yan, ang unang makukulong, okay, ang makikriminalize ay si Marcos Jr. at si Liza Tanas. Inamin niya mismo. Kaya naman during the campaign, kung saan group ako sinasali ni Liza Tanas. Kung saan group niya ako sinasali at may mga pinuno siya, mga trolls. Binanggit nga dyan yung tatlong, yung mga pok-pok, okay, na nandyan sa presidential communication na pakangkang lang ng pakangkang at nakaw ng Kaban ng Bayan. Nandyan sa presidential communications office lahat, pakangkang ng pakangkang, ang mga buwaka ng inang bumubukangkang gamit ang pera ng bayan at the same time, troll farm, troll army ni Bangag noon pa yan. So sabi ko nga sa inyo, ako naman, dahil supporter nila ako at kayo, hindi tayo kasali dyan sa troll farm na yan dahil hindi naman tayo binayaran ng julul na mga yan. At hindi naman tayo nagpabayad sa kanila dahil nga yung suporta natin sa kanila mga palangga ay real. Dahil akala natin, ibabangon pala ang Pilipinas. Yung pala, ibabangon nila ang smuggler at ang mga kidnapper, ang mga pulboronic, and everything else. Kung ano pa man. Ngayon, ayan, Solid Maharlika ako, you're here. Okay, Los Beminda, andyan. At marami mag-comment na kayo dyan, mga hitan. Okay. By the way, okay, December 5 niya, nimigaon final yung bill. Diba? Ano ba yung troll farm na sinasabi dyan sa bill na yan? At by the way, sino ba nagpauso ng salitang troll farm na yan? Pero ang pagkakaunawa natin dyan, mga palangga, yan ay parang mafia group. Organized group yan. Na ang kanilang intensyon o layunin sa mundo ng social media ay imanipula yung mga opinion, alright, sa social media para magpaniwala kayo katulad na lang ng ginagawa ni Liza Tanas na bumunta lang kayo, puntahan nyo lang yung, ilang beses ko na pinakita sa inyo, ang Facebook ni Liza Tanas at ni Bangag Jr. ang nagko-comment sa kanya, trolls. Troll farm. Kasi wala namang amor ang mga tao kay Liza Tanas, pati follower niya, trolls. Sino naman ang matutuwa kay Liza Tanas na addictus na katulad ng asawa niya, Bangag, Bartik, magnanakaw, kidnapper, smuggler, pulboronic, name it. Bago ko ituloy yung troll farm, kahapon dyan, nagbigay-bigay sila sa mga bata. Ginamit na naman ng mga batang
paslit dyan sa Malacanang, nag-gift giving daw siya. Lisa Tanas, Tsuktsackera, Tsuktsackera ng PSG. Kahit tuyot na yung kipailabo mo, di ba, ang libog mo sagad hanggang buto. Palibasa, sa tingin ko ay hindi ka nagigiyot ni Bangag dahil nga kakarampot lang yung kanyang pototoy Hindi makaabot. At botomesa pa. O kaya siguro gano'n. At inaano mo, kinakarat-karat mo yung PSG niyan. But anyway, balik tayo sa mga bagets. Alright? Ginagamit, pinapaunawa ko lang po sa inyo muli na ang Bangag Jr. at si Lisa Tanas, kunwari, bait-baitan sa mga bata, gift-giving. Ano binigay nila? Candy? Kaperangkot na mga paper toy ba yun? Mga ganyan? Taliwas po ito. This is what? Hypocrisy to the highest level. Pagkukunwari dahil hanggang ngayon, umiiyak, tumatangis, si distressed mother at ang kanyang dalawang anak nung inagaw o inisnatch o kinidnap ni Bangag Jr., ni Louie Locsin, ni Teddy Boy Locsin Jr. Ayan, paulit-ulit ko yan. Tiyan mo si Teddy Boy, napakaingay yan, di ba? Dati na panahon dito, nagpapapatol. O bakit Teddy Boy Locsin? Bakit hindi ka pumatol ngayon? Dahil totoo na ikaw ay kasangkapan ni Lisa Marcos nung kinidnap ninyo, nung in-extract ninyo ang dalawang minor de edad sa Turkey. Tapos magdrama-drama na kunyari na gift-giving ang mga bata doon sa Malacanang ground. Ang totoo, si Lisa Tanas at si Bangag, kayo dyan mga buwaka ng Genemes kayo, kidnapper. Kaya kahit anong pagtatakip ni Lisa Tanas, which is, kasabwat ang mga buwaka ng Genemes na mainstream media, kidnapper pa rin yan ng dalawang bata. Whether kumidnap siya ng isang bata, dalawang bata ang kinidnap. Yun ang alam natin. Kahit napakainin niya, bigyan niya ng regalo ang 1,000,000 bata, hindi pa rin mabubura sa isipan. Okay? Sa isipan lalo na ng ina na si distressed mother noong ginamit ni Bangag Jr., ni Teddy Boy Locsin, ni Louie Locsin, ang ISAF, ang DOJ, o ang DFA, nung ginamit nila ang pang-aabuso sa batas nung pinadukot ang dalawang minor de edad sa Turkey. Hindi mabubura yan. Kahit na sabihin mong mamigay ka ng kung ano-ano, kidnapper ka pa rin. Wala yung pinagkaiba kahit nagbait-baitan ka kung gumorgor ka. Okay? Ng PSG, gumorgor ka pa rin. Hindi yan maiaalis, mga kababayan. And now what? Balik tayo kay Migaon. Tukol sa kanilang troll farm na yan. Napakagandang bill yan. Dapat nga, batas na yan Dahil si Lisa Tanas, ang number 1, dapat nga ang parusa ng batas na yan kapag naipasa bitay. Kung sino ang nagpapatakbo ng troll na mga politiko, bitay dapat yan. Why? Unang-una, ang ginagastos dyan, pera ng bayan. Okay? At ang ginagawa niyan ay magpakalat ng kasinungalingan. 'Di ba? Gusto nilang i-manipula o i-manipulate nila yung narrative. At unang may kakayahan yan ay sa panahon ngayon ay si Lisa Tanas. Remember, sa isa lang niya. O ikaw, Migaon, gusto mo? Gusto mo imbestigahan? I-email mo ako, nandiyan ang email ko. Ipo-forward ko sa'yo kung sino ang troll farm ni Lisa Tanas. Napokla, nandyan lang. I-email ko sa'yo Ayan. I-email ko sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung sino. Total, mag-bill ka. Imbestigahan mo right away kahit wala pang batas. At kung talagang gusto mo, ibatas na yan. Wala nang deliberasyon. Wala nang mga pagdinig-dinig na yan. Batasin nyo na yan. Executive Order, 666. Okay? Dahil una yan, ang makulong dyan ay si Lisa Tanas, kidnapper, kawatan, name it, at si Bangag Jr. Dahil umamin mismo yan na nag-hire ng trolls. Yang buwaka ng inang supot, botomesa,
at duwag under Disaya, bangag, adictus, benedictus. Oh, tignan mo, mga kapalangga. Kaya ngayon, yung anti-troll farm bill na yan, ay dapat lang naman talaga yan. Dahil kung pag-uusapan ang nagpapakalat ng mga peking impormasyon, yan ang nasa presidential communications. Remember, di ba? Sila ang nagpapakalat ng mga maling balita. Imagine nyo, mga kababayan, nung inilabas ko ang pre-op and pre-op and operation to operate na pinirmahan ni Agent Morales in 2012. Parang may naulinigan ako. Okay. In 2012, pinost ng Daily Tribune, pinost. Ano nangyari? Tinawagan ni Chavez, Cesar Chavez, ang Tribune na i-take down yung pre-op and authority to op. Yan kadyotahan, di ba, pag sa silence magpapatahimik sa mga media, like Tribune, mahiya kayo sa inyong mga anak. Tawagan lang kayo para ipa-take down. Yan ang dapat ilagay dyan sa bill. Ay, naku, mga palangga. Bitay lahat dapat, patay na sana lahat yung mga buwakan ng Ginimis na yan. Diba? Dahil ang gobyerno ni Bangag, ang unang nagpapakalat ng mga mali-maling balita. At sino ba ano ba itong troll farm na ito? Baka hindi pa ninyo palangga alam ang ibig sabihin ng troll farm. Yung isang isang malaki, hindi naman malaki, isang kumpanya or minsan isang tao, 'di ba, na meron diyan yung kalbo diyan sa presidential communications. Na inilabas ko si Kalbo. Oy, Kalbo, ang kapal na mukha mo, Ikaw putang ina ka, may screenshot na naman na binigay sa akin. Oh, nagpapanggap ka na marami kang trolls, pero 5 lang daw. Balita ko, hina-hire ka ng isang showbiz. Ito pa about troll farm. Ang troll farm kasi hindi lang ginagamit sa politika yan. Ginagamit yan sa mga movies. Yung Kalbo dyan, okay? Si Kalbo na nakipag-asabuatan kay Patricia, okay? Ngayon, Kalbo, hawak ko na naman yung iyong ebidensya. Diyos ko, napakababa mong uri. Kinakausap siya ngayon, itong mga bataan ni Lisa Tanas, yung ginagamit nila ng troll farm. Kinakausap ka naman ngayon sa movie, di ba? Akala mo hindi ko alam. At ang sinasabi mo daw, may troll farm ka. Pero, na-booking, nung kausap mo, 5 lang yung organic. Ibig sabihin, 5 lang yung totoong may account na pwede mong gamitin as trolls para mag-trolling, magpakalat. The rest, ikaw lang din ang gumagawa ng mga peking account. So yan po yung ginagawa niyan. Kaya kung gusto ni Migaon na ibatas na yan, i-request na kay Bangag, Executive Order Chuba-Chuchu. Diba? Gurgur na lahat yan. Ako sang-ayon na tayo. Dahil tayong mga ordinaryong tao, wala po tayong kakayahan na mag-hire ng troll farm. Ba't ka naman mag-hire ng troll farm? Diba? Para saan? So si Lisa Tanas, pumunta lang kayo sa comment section niya, makita mo na mga peking account yung mga ginagamit. Tapos puro papuri. Diba? Yung iba, mga based sa Bangladesh, yung mga muka, kung hindi aso, pusa, ahas, kung ano-ano. Diba? Kasi para sabihin, kasi maraming purpose yung troll farm. Number 1, pag-usaping politika, para i-divide ang mga tao kung kanino maniniwala. So right now, majority naniniwala kay Inday Sara na ang 125 million confidential funds niya ay yung mga tao doon na mga nakasulat kung saan binigay, kung ano man ang mga certain budget ay hindi dapat ini-expose o hindi yan nilalatag na parang karinderya na sa lahat ng gustong kumain, bukas. Tama ba? Di ba? Kanina, ay kahapon, nag-send tayo, nag-upload tayo ng real na interview ni General Simoy na pinaliwanag niya diyan kung ano, although maiksi lang yun, na yung ganong klaseng pondo, hindi yan binubuyang-yang. At kasi nga, confidential intelligence yan. Paulit-ulit na lang, hindi
before General Sima, dami na nagpaliwanag, even na tayo dito, na yan ay inilalagay mo sa peligro ang mga tao doon na nag-gather ng information o nag-lead ng operation doon sa intelligence operation na yon. So, and also, piniliwanag doon na ang mayroong authority doon sa confidential fund na yan ay ang bangag na presidente. So, the moment na na-approve niya yung budget na yon for confidential fund, di ba? Kasi hodang, sino man ang pangalan doon na nakalagay, in-approve niya na yon. At hindi dapat inuurirat kung sino yung pangalan na yung Juan Pedro na yan para ibuyang-yang sa buong mundo. Kasi ilalagay mo nga sa peligro at ang gusto pa ng mga huwad o mga hudas sa committee ay kukunin pa yung mga birth certificates nitong mga taong to. Oh my God, mga palangga, palubog na po ang Pilipinas sa kumunoy dahil ang bobobo talaga ng mga huwad committee at ito sila ngayon nagsusulong ng anti-troll farm bill. Ito'y mga bugo. Babalik to sa kanila. Sabi ko, ang basurang itinapon mo, babalik sa inyo. Kasi gumagawa sila ng ganito, again, para sindakin kayong lahat. Tayong lahat, pero huwag kayong pasindak. Takutin, harasin, para manahimik tayo, para hindi na tayo magsalita tungkol sa kanilang mga kawatan, kajutahan, at kalechihan. Now, what? Yung troll farm na yan ay sila Lisa Tanas, sila Bangag, ang mayroong pondo niyan. I'm telling you, Presidential Communications and the Bangag, they spend 50 million pesos a month. Maliban pa yung kay Lisa Tanas, 5 million para magbigay-bigay ng papuri sa kanya. So ito yung purpose ng troll eh. Kunyari, ay, ang ganda-ganda ni Lisa Tanas. Kahit inapakan ng pison ang buong katawan, grrrr, hanggang rio, grrrr, tapos naging flat na. Yan po ang troll farm. At sasabihin, ay, si Bongbong, di ba? Bukang bobong. Oh, si Bongbong na botomesa. Nye, di ba? Gumaganon-ganon yung mga troll. Ang galing-galing naman ni Presidente. Kahit hindi nabubulol, aba, ang galing-galing magsalita. Gumaganon-ganon na. Ganyan po yung trabaho ng trolls. Oh wow, ang galing-galing naman ni Presidenteng Bangag. Hindi talaga bangag yan. Kasi kung bangag yan, ganito, ganyan. Yan ang trabaho ng troll farms. Kaya kung magkaroon ng batas na yan, ang unang mabibitay dyan, kung may bitay, si Bangag. Diba? Katulad yung mga kumakalat niyan, ang ganda-ganda naman ni Lisa Tanas. Oh, may mga ganyan din. Ay, ang ganda-ganda naman nila. Parang hindi naman totoo yung bumubukang-kang at nagpapatsuk-tsak chenes doon sa PSG at nahuli ng PSG. Ayun, nadedo na yung PSG. Ayun, at sana lumabas yung na pamilya noon. So yan po yung trabaho ng troll farms na nire-rent, na binabayaran ng mga bangag na gobyerno at ng mga politiko para mag-post ng mga kasinungalingan laban kay Inday Sara. Hindi nyo ba napapansin? Troll farm yan. At yun mismo, yung mga pangit, di ba? Yung mga Nyetpa, Makyoho, Jologs, Masangsang, Kanal, Burak, na mga vloggers nila, Burak, Kanal, my God, Grease Trap, ano ba? Alam mo yun, di ba? Mga bayad, ang mga kaluluwang, mga buwaka ng Genimes, ang mga ano nila, ang mga pagkatao, 3-5. Ang cheap. Yan po ang tunay na trolls. Kaya tira ng tira kay Inday Sara, pero hindi naman umuubra. Dahil sulong nyo yung impeachment na yan. Para magka-leche-leche na. Gusto nyo naman magka-leche-leche, di ba? Oh, gusto naman ng mga military, mga pulis na magka-leche-leche. Dahil hanggang ngayon, hindi pa tumatayo yung mga pototoy nila para manindigan. Na ang kanilang commander in Polvoron chief ay Polvoronic talaga. Ano pa, palalahanan ko na naman kayo? Ay, magpolvoron na naman tayo para hindi nyo makalimutan. Ayan, yan, ang Polvoron nyo. Dagdagan na, para hindi maganda forma. Hoy, kayo mga pulis, hindi pa kayo ayan, yung ano nyo, yung boss nyo, ganyan lagi. Polvoron, kahit lagi tayo nagaganyan para hindi nyo makalimutan na ang presidente nyo ay adik. Polvoronic. Ngayon,
yung anti-troll farm bill na yan, di ba? Tignan mo yung mga nagko-comment, nagpa-follow kay Bangag, puro po yan mga fake account. Sobrang fake to the highest level, di ba? To the highest exponential hanggang Mars ang kanilang troll farm. Kasi ginagamit yan, sabi ko nga sa'yo, ng politiko, even mga businesses. Kunyari, sasabihin nila. At tulad na lang, yung kinokontak si Kalbo, kasi gagamitin daw sa pelikula. Kunyari, magko-comment na, uy, ang ganda-ganda ng ganitong pelikula, mag-uusap-usap na doon para sa mga buang, pero mga bayad yun. Ganon din sa business. Sabihin, uy, ganitong restaurant, ang sarap-sarap, para maingganyo yung mga tao, di ba? Na pumunta doon. That's BS. This world is BS. Itong mundong ito, gusto ko na nga magunaw na to eh. Sa totoo lang. Magunaw na tong mundong na to at unahin yung mga bangag. Itira yung mga bata. Alam mo, papayag ako magunaw. Lahat, sasama na ako. Lahat ng mga, siguro yung mga walang animo, mga ano na lang. 9, siguro, ang 9, pwede nang magloko-loko eh. O mga babies na lang maiwan. Para at least, you know, mga Winslet, thank you. Yeah. Ay, wag mo kalimutan yan. Dito magpupulburon tayo lagi. Ito lang ang kaya kong pulburon eh. Di ba? Ito lang afford ko. Yung iba, mahal yun. Para, ayan. Magpulburon tayo everyday. Singhot. Ay, nako, ambot sa imong lobot, bangag. Nalubot na iyong ang boto mo, Dorong, ha? Salugsog ka gali nung ano ka ha, baka ngayon ginasalugsog ka pa dira. Ang buli mo ginasalugsog. Ngayon,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!